Dito sa atin, dito sa Pilipinas, alam naman natin guys na meron na nga pong mga available na motor si Bajaj dito sa atin, katulad na lamang po ng NS200, RS200 at isa nga po yung kanilang pinagmamalaki na expressway legal bike, yung kanilang Dominar 400cc. Pero ngayon nga dito guys sa episode natin na to is pag-uusapan natin yung bagong motor na nilabas ni Bajaj dito sa Pilipinas. Katulong nga po si Kawasaki para nga po may dealer dito sa Pilipinas at maging available na nga po dito para makapag-avail ng ating mga kababayan. Dito nga sa episode nito guys is pag-uusapan natin ng kanyang specs, features at ang kanyang presyo at bakit nga ba siya tinawag na pinakamura daw na naked bike na available na dito sa Pilipinas. Hindi lang basta mura guys ha, mura na, kalidad pa, matipid pa siya sa gas. Sino nga ba ang naked bike na ito at ano nga ba ang dapat nating abangan sa kanya? Yan ang ating pag-uusapan dito sa episode na to. Kaya samahan nyo ako guys na pag-usapan ang motorcycle na ito. Pero bago yan, baka pwede naman na pa-subscribe ng aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na i-upload ko. Guys, baka pwede naman na pa-like and follow ng aking Facebook page. Nasa description po ang link. Kaya make sure guys na tapusin nyo ang video na ito para malaman nyo ang information may kinalaman sa motorcycle na ito. Ang tinutukoy ko nga guys is walang iba kundi si Bajaj Pulsar N250cc, or dito nga guys is kilala nga po ang brand na Bajaj at in-holder nga po siya ng Kawasaki, kasi po si Kawasaki po ang nagdi-dealer ng mga motor ni Bajaj dito sa atin para nga po maging available at makabili ang ating mga kababayan. Itong nakaraan nga lang po na April 14 hanggang April 16 meron nga pong ginanap na kilalang event dito sa Pilipinas pagdating sa motorcycle industry, ang Makina Moto Show, at doon nga po is pinapakita ng iba't ibang brand ang kanilang mga bagong motorcycle na magiging available dito sa Pilipinas, at isa nga po si Pulsar N250cc na pumukaw sa mga tao na pumunta doon dahil ito po kasi guys is hindi gaanong naging pamilyar ang mga tao na maglalabas ng bagong motor si Bajaj dito sa Pilipinas dahil wala talaga silang nilalabas na mga article patungkol nga dito. Kumbaga surprise talaga, kaya laking gulat nga po ng ating mga kababayan na nakita nga po nila ang Pulsar M250cc ni Bajaj or ni Kawasaki na naandito na nga po sa Pilipinas, at una nga po itong pinakita sa Makina Moto Show. Ang brand na Bajaj guys ay hindi na rin po talaga basta-basta nagmula nga po ito sa bansang India, na dito nga po sa Pilipinas is nagiging ka-tie up na nga po siya ni Kawasaki. Kaya dito sa Pilipinas guys tinatawag nga po siya na Kawasaki N250cc. Kung pag-uusapan natin guys ang kanyang physical appearance, nakikitaan mo din talaga siya na sunod na din talaga sa uso. Meron na din siyang unique na disenyo at makikita mo sa kanyang headlight na medyo may pagkakahawig sa mga MT series ni Yamaha. Sa kanyang tindigan na talaga naman napaka-bulky kung titingnan guys. Kung titingnan nga siya guys, para nga pong tatapat ang motorcycle na ito, ang Pulsar N250cc sa Gixxer 250cc ni Suzuki. Dahil nga ngayon guys is available na po ang motor na to dito sa Pilipinas, pag-usapan naman po natin kung ano nga po ang mga dapat nating abangan sa motor na ito. Ang Pulsar N250cc nga guys is kargada po ng 249.1 cubic centimeter engine displacement, naka single cylinder 4-stroke. Ito nga po guys is naka single overhead cam with 2 valves. Meron nga po at madami talagang nagsasabi na ano ba yan, bakit naka 2 valves lang samantalang
niyang si NS200 at RS200 is naka 4 valves na. Well guys, dyan sa information na yan guys about sa kanyang valves, kung meron man talagang correction about dyan, agad ko din naman po kayong sasabihan. Dahil sa ngayon po talaga guys is ang binabanggit po sa mga article and specs ng motorcycle nito is siya po is naka 2 valves lamang, dahil may reason din po kung bakit 2 valves lang ang kanyang valve, kasi po matipid po ang motor na to pagdating sa kanyang gas consumption. Meron nga lamang po siyang 35 km per liter. Matipid na po ang gas consumption na yan guys para sa isang 250cc cubic centimeter engine displacement na motor. At pagdating naman guys sa kanya fuel system, siya nga po guys is naka fuel ignition na po, naka FI na nga po ang kanyang fuel system, at ang kanyang cooling system guys, siya po is naka oil cooled. Syempre sulit na rin guys, at talaga namang comfortable na rin ang kanyang lever, kasi guys ang motorcycle na to, ang kanyang engine is meron na nga rin pong features na sleeper clutch. Alam naman natin guys na ang sleeper clutch ang tumutulong para nga po mapanatiling stable ang rear tire mo kahit mag hard downshift ka, at ang sleeper clutch po ang tumutulong para nga po mapanatili at maprotektahan ang mga gearing mo, and syempre more on comfortability nga po dahil sa kanya nga pong clutch lever is malambot po ito. Ngayon guys, pag-usapan naman natin ang kanyang power output, ang kanyang maximum power and ang kanyang maximum torque. Pagdating nga guys sa kanyang maximum power, meron po siyang 24.2 HP at 8,750 RPM, and meron naman siyang maximum torque na 21.5 Nm of torque at 6,500 RPM. At pagdating naman guys sa kanyang bore and stroke, may sukat nga po ito na 72mm by 61.2 mm, at ang kanya nga pong compression ratio is may sukat na 10.3:1. At pagdating sa kanyang fuel tank capacity, meron nga po itong fuel tank capacity na 14 liters, at ang kanya nga pong wet weight guys is may bigat na 162 kg. Ang medyo downside nga lang sa kanya guys, kasi po pagdating po sa kanyang gearbox, siya po is naka 5-speed gearbox pa lamang. Unfair nga po kasi yung iba nga po niyang mga nilabas na motorcycle dito sa atin is mga naka 6-speed gearbox na, pero siya nga po is naka 5-speed gearbox pa lamang. Kaya yun lamang po ang nakikitang downside sa motorcycle na ito. Ngayon guys, pag-usapan naman natin ng ilan yung mga dimension. Pagdating nga po guys sa kanyang seat height, meron nga po itong sukat na 795mm. Medyo may kataasan nga po, at ang kanya nga pong ground clearance is may sukat nga po na 165mm, at ang kanyang wheelbase is may sukat na 1,351mm. Sukat naman ng kanyang mga gulong guys, sa unahan meron nga po itong sukat na 100 by 80 by 17, at sa likuran naman is may sukat siya na 130 by 70 by 17. Siyempre guys, ang kanya nga pong mga gulong is same na po na mga naka-tubeless na, at ang kanya nga pong suspension guys sa unahan is naka-telescopic fork, at sa likuran naman is naka-monoshock. Pag-usapan naman natin guys ang iba pa niya pong mga features, katulad na lamang po sa kanyang braking system. Pagdating nga po sa kanyang front brake, siya nga po is naka-single disc brake, and sa likuran naman is naka-single disc din. Siya nga guys is meron pong ABS o anti-lock braking system, pero ito guys is nasa unahan lamang po ang kanyang ABS, hindi po siya naka-dual channel ABS. Karagdagan nga pong features guys, kasi po ang engine nito guys is meron nga pong twin spark plug, at lahat nga po ng ilaw niya is naka full LED na nga po. At pagdating naman sa kanya nga pong panel gauge, siya nga po is naka digital and analog ang kanyang panel gauge. Yun, kung tatanungin mo na may kalidad ba ang makina niyan, well guys, ito lang ang masasabi ko, hindi po i-dealer ni Kawasaki ang motorcycle na Pulsar N250cc mula kay Bajaj kung hindi po kalidad ang motorcycle na ito o ang brand na kinuwanan nila para i-dealer dito sa Pilipinas, dahil alam naman natin guys na kilalang kilala at malaking company ang Kawasaki pagdating sa motorcycle. Kaya po sure na sure tayo na ang motorcycle na Pulsar N250cc is may kalidad po pagdating sa kanyang makina, kasi hindi po i-dealer ni Kawasaki yan dito sa Pilipinas kung hindi po napatunayan ng brand na Bajaj na kalidad ang kanilang gawa. Sulit na sulit
talaga guys ang motorcycle na ito. Merong unique at kakaibang physical appearance, magandang forma, bulky body shape. Syempre meron pong mga bodyworks na talaga namang napakadetalyado at pulidong-pulido ang pagkakagawa kahit nga po sa mga maliliit na detalye, matipid sa gasolina. And syempre guys, siya po is mura ang kanyang presyo. Alam nyo ba guys na ang motorcycle na ito is 250cc po ang motorcycle na ito, pero ang kanyang presyo guys is nagkakahalaga lamang po ng 161,500 pesos. Halos kapresyo niya lang po yung mga sports bike ng ibang motorcycle brand dito sa Pilipinas. Mura na po ito para sa isang 250cc na naked bike na available na dito sa Pilipinas. And syempre guys, talagang i-recommend ko sa inyo ang motorcycle na ito, ang Pulsar N 250cc. Kayo guys, ano ang masasabi nyo sa motor na ito? Paki-comment naman ang inyong reaksyon. Maraming salamat po. Bago matapos ang video na to guys, baka pwede naman napahingi ng isang like mula sa inyo bilang pagsuporta sa ating munting video. Maraming salamat po. So pwede mo na rin i-share para din malaman ng iba nating mga ka-rider. Sa tingin ko guys is dito ko na lamang po tatapusin ang ating vlog. I hope na nag-enjoy kayo sa aking hinandang video para sa inyo. Pinasisigla ko din kayo guys na i-subscribe ang aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na i-upload ko. So dito ko na lamang po tatapusin. Maraming salamat po. Ichi boy. Thank you.